Gabi na nun, mga 11:00. Tahimik na ang buong kalsada. Wala nang dumadaan na tao. Wala na ring ingay ng mga bata. Tanging tunog ng kuliglig at iilang tahol ng aso sa malayo ang maririnig. Nasa labas ako ng bahay namin. Nakaupo sa motor. Naka-cellphone lang ako. Scroll, scroll, scroll. Dapat kasi may inuman kami ng tropa kong taga-kabilang kanto. Pero hindi na siya nag-reply. Kaya ayun, ako na lang, mag-isa. Habang tumatagal, lumamig bigla ang hangin. Yung tipong lamig na hindi normal. Parang galing sa loob ng freezer. May kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin. Mula sa kadiliman. Tumingin ako sa paligid. Tahimik. Wala naman tao. Pero bakit parang may aninong dumaan sa kabilang bahay? Baka pusa lang, sabi ko sa sarili ko. Pagtingin ko sa oras, pasado 12:00 na pala. Madaling araw na. Wala nang dumadaan sa kalsada namin. Paminsan-minsan lang may motor o tricycle na mabilis dumadaan. Parang ayaw tumigil hanggang sa may paparating na taxi. Mabagal lang andar. Dahan-dahan. Parang nagmamasid. Nung una, hindi ko pinansin. Akala ko naghahanap lang ng bahay o pasahero. Pero nung tumigil siya sa tapat ko, napatingin ako. Binaba ni Kuya Driver yung bintana. "Boss, saan po palabas dito?" Tanong niya. Boses niya, mababa. Parang pagod. Sagot ko, "Diretso lang tapos kanan, kuya." Tumango siya. "Salamat," sabi niya. Tapos unti-unti niyang tinaas yung bintana. Pero habang ginagawa niya yon, may napansin ako sa likod ng taxi. Una, akala ko, jacket lang o unan. Pero nung lumingon ako ulit, may ulo, nakaupo, pugot, maputla, parang kandilang halos matunaw na. At sa liwanag ng ilaw sa poste, kitang-kita ko yung mga mata, bukas, nakatitig sa akin. Hindi ako nakakilos, hindi ako nakasigaw. Yung katawan ko, parang pinako sa kinauupuan. Hanggang sa biglang gumalaw yung labi ng ulo. Parang ngumiti. Doon ako natauhan. Tumakbo ako papasok sa bahay. Hinampas ang pinto. Isinara. Nilock. Nanginginig ako. Pawis na pawis kahit malamig. Habang humihingal, napatingin ako sa salamin ng pinto. At sa refleksyon, parang may taong nakatayo sa labas. Hindi ko makita ng malinaw, pero may aninong kumikilos. Dahan-dahan kong nilapit ang tenga ko sa pinto. Tahimik. Walang kumatok. Pero parang may marahang tawa na halos pabulong. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Buong gabi, hawak ko ang rosaryo ni nanay. Tuwing may dumadaang kotse o taxi sa labas, napapatingin ako sa bintana. Kinabukasan, sinabi ko sa nanay ko yung nangyari. Ang sabi lang niya, "Anak, huwag ka nang tatambay sa labas pag 10 oras ng gabi. May mga nilalang na hindi mo kailangang makita." Simula nun, hindi na ako lumalabas kapag madaling araw. At tuwing may dumadaang taxi, hindi ko na tinitingnan ng likod. Kasi baka siya ulit yun. At baka sa susunod, hindi na lang siya nakaupo. Baka bumaba na siya. Like and follow para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kwento na baka mas nakakatakot pa rito. Kung meron kayong sariling karanasan, i-share nyo sa akin. At baka ito na ang susunod kong ikwento. Hanggang dito na lang muna. Baka may nakikinig na rin sa paligid nyo.